Hey, kumusta at isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa panibagong video at kaalamang ibahagi ko na naman sa inyo. At dito po sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo magkabit ng wiring connection ng fog lamp. At ito pong video na to ay para sa mga baguhan lang na gustong matutunan kung paano yung rotation ng wiring ikabit na manggagaling sa battery, fuse, spark lamp switch, fog lamp relay at papunta sa fog lamp bulb. So standby lang kayo mga boss at sabay-sabay ulit nating panoorin tong video to hanggang dulo at dito po kahit paano magkaroon tayo ng konting kaalaman kung paano yung wiring rotation. So yun po, kung yung makikita wala po tayo sa mismong sasakyan pero meron tayong ginawan dito na mga component at dito ko na sa inyo ituturo kung paano yung wiring connection. Dahil makikita nyo po, nandito yung ating battery, spark lamp switch, fog lamp switch, fuse, at ang fuse na gagamitin natin dyan ay 10 amperes. Ayan. Dito yung ating fog lamp relay. Tapos ito yung ating dalawang fog lamp bulbs. Ito yung kaliwa at ito yung kanan. So, ganito yung ating gagawin mga boss. Sa actual na sasakyan, bago tayo maglatag or pagkabit ng fog lamp, kinakailangan alamin muna natin yung spark lamp switch. Alamin natin dito kung anong output yung ibabato galing sa spark lamp. Kaya ko ito sinabi dahil po mayroong dalawang klase yung wiring connection ng mga sasakyan. Depende po yan sa brand or model ng sasakyan. So yan po, yan yung mahalagang tips na dapat alamin nyo bago kayo magkabit ng fog lamp. So yan, ngayon ituturo ko na sa inyo isa-isa kung paano yung wiring connection. So dito tayo magsimula sa battery. So ito yung ating battery, ito yung positive at ito yung negative. Yung negative, ayan po, automatic namang makakabit na yan sa body ground. So ganito yung symbol ng body ground. Then itong ating 10 amperes na fuse, dito tayo kukuha sa positive terminal ng battery. At ito yung magiging power source natin dito sa ating fuse. So ayan. Kinakailangan may fuse para safety yung ating gagawing wiring connection. So yan po, mayroon na tayong wiring connection galing sa positive terminal ng battery, nakakabit sa input ng fuse. Then dito sa output ng fuse, ito naman yung wiring connection, ikakabit natin papunta dito sa ating fog lamp relay. Kakabit natin yan sa terminal 30. So ito yung terminal 30. Ito yung 85, 86 at ito yung terminal 87. So ayan, kakabit natin yan dito sa terminal 30 ng ating fog lamp relay. So ayan, mayroon tayong power supply sa ating terminal 30 ng fog lamp relay. Ngayon, dahil alam na natin yung spark lamp switch, na-measure na natin at nakita natin halimbawa negative output. So ayan, yung ating spark lamp switch, ganito na yung ating gagawin. Dahil negative output yung ating spark lamp switch, itong terminal 85, pagsamahin na natin yan, yung wiring connection dito sa terminal 30. So ganito na yan para hindi na tayo mahirapin. Sa madaling sabi, yung ating fog lamp switch ay negative switch control. Kasi kukuha tayo dito sa spark lamp switch ng output at ikabit natin dito sa input. So ganito yung ating gagawin. Galing sa spark lamp switch, negative output na yan, kakabit natin sa input ng fog lamp switch. So yung output ng fog lamp switch, ito na yung kakabit naman natin papunta dito sa terminal 86. So ayan, ganito yung wiring connection yan. Ayan. So ganun lang kadali ikabit yung wiring connection kapag positive or negative switch control yung ating kukunin galing sa spark lamp switch. Kaya yan yung mahalaga na binahagi ko sa inyo na tips para malaman natin kung negative switch output, ganito na yung setup ng gagawin natin ng wiring. Tapos yung output, yung terminal 87, ito na yung kakabit natin dito sa ating dalawang bulb sa kaliwa at sa kanan. So itong dalawang terminal ng fog lamp bulb ay pagsamahin lang natin, then ikakabit natin yung gagaling dito sa terminal 87. So ayan, ganyan lang. Tapos yung magkabilaang terminal ng fog lamp bulb, ayan, kabit na natin yan sa body ground. Kung saan malapit ninyo i-mounted yung fog lamp bulb. So ayan, ganyan na lang yan. Ipit nyo na lang sa tornilyo. So ganun lang kadali. Pero take that mga boss, ito pong nakita natin dito, ito na yung negative switch control. Paano naman kung positive yung
output ng spark lamp switch. So ganito naman yung ating gagawin. Pakita ko na rin sa inyo para may idea ko. So yun po mga boss, ganito naman ang gagawin natin kapag ang output ng spark lamp switch ay positive. So yan, sa aktual na sasakyan, kapag positive switch control yung spark lamp ay kailangan namang maka-turn on yung ignition yan. So ibig sabihin, yung input ng spark lamp switch kapag positive switch control ay manggagaling na to sa ignition switch. So ayan, pag unang ignition switch, magkakaroon na to ng power supply. Then itong output, ito naman yung ikakabit natin papunta sa ating pag-lamp switch. So yan, ganyan. Din yung output yan ng pag-lamp switch. Kanina nakita natin yung terminal 85 ay pinagsama natin sa terminal 30. Yun po yung negative switch control ng fog-lamp. Pero ito dahil positive, magkaiba yung wiring connection. So yung output ng fog-lamp switch, kakabit natin sa terminal 85 or kahit magkabaliktad yung terminal 86. Din yung isa niyan ay kakabit na lang natin sa body ground. So ganun lang po mga boss. Pwedeng magkabaliktad tong terminal 85 at terminal 86. So ayan, ganyan lang kasimple yung wiring connection. Dito naman, ang magiging operation ng fog lamp, hindi siya gagana kapag hindi nag-turn on yung ignition switch at the same time, hindi rin gagana kapag hindi nag-turn on ng spark lamp switch. So, ibig sabihin, itong fog lamp switch, nagdepende lang yan sa spark lamp switch. Ganon din yung negative switch control. So, po, sana itong video na to ay mayroon kayong natutunan at mayroon kayong napulot na konting kaalaman tungkol dito. So, sa mga gusto pang matutunan, yung iba pa nating mga kaalaman ay bahagi sa inyo, abangan lang nyo yung ating mga susunod pang mga video. Kung niyo pong nagustuhan itong video na to, i-like and share naman dito sa video na to. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel at hindi pa nakapalo sa aking Facebook page, ayan po, pakipalo nyo na po yung aking Facebook page at isubscribe nyo na rin ako dito sa aking YouTube channel. Yung akin naman pong Facebook page at YouTube channel ay isa lang yung pangalan. Ito po yung Rick Lawrence TV. So ayan, at hanggang dito na lang. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang susunod pa nating mga video at ating pong antabayanan at panoorin. Maraming salamat at God bless po sa inyong. Bye-bye!